Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Paano may nangyari kung halos wala na nga kaming lambingan? Sa edad ko, pagod na ang katawan ko. Pero ang puso ko, gising na gising sa tanong, akin ba talaga ito? Balikan natin ang mga pangyayari bago tuluyang gumuho ang katahimikan sa kanilang tahanan. Sa isang maliit na bayan sa Bulacan, tahimik ang umaga sa tahanan ni Mang Hector at Marlene. Maagang gumigising si Mang Hector para magwalis sa harapan ng bahay nila. Ang kanyang lumang tricycle, bagamat may kalumaan na, ay maayos pa rin niyang inaalagaan. Hindi man kasing sigla noon, tuloy pa rin ang trabaho kahit 2 o 3 sakay lang sa maghapon. Si Marlene naman, 20 taon ang tanda ni Mang Hector sa kanya, ay isang barangay tanod na naka-night shift. Madalas silang hindi nagkakasabay ng oras. Kung paalis na si Hector, saka palang uuwi si Marlene. Isang mahigpit na yakap at mabilis na kumain ka na lang ang karaniwang palitan nila. Sa panlabas, maayos ang kanilang buhay. May pagkain sa lamesa, maayos ang mga bata, at tahimik ang paligid. Pero, sa pagitan ng mga katahimikan at kapag-uran, may bumubuo na palang kwento ng distansya. Hindi lang pisikal, kundi dingding na hindi na mabuwag. Si Marlene madalas ay idadahilan na wala sa kondisyon, samantalang si Mang Hector marunong na ring umiwas. Hindi naman ako naghahanap ng milagro, sabi ni Mang Hector sa sarili habang tinatanggal ang alikabok sa side mirror ng tricycle. Pero minsan, gusto ko lang din maramdaman na mag-asawa pa rin kami. Isang araw, habang sabay silang kumakain ng agahan, na bihira na lang mangyari, napansin ni Hector ang kakaibang kinikilos ni Marlene. Tahimik ito, hindi makatingin ng diretso. Umiikot-ikot ang kutsara sa kanin pero walang isinusubo. May problema ba? Tanong ni Hector, sabay higop ng kape. Parang hindi niya agad narinig. Ngunit ilang segundo pa ang lumipas, binitiwan niya ang isang linya na yumanig sa tahimik na mundo ni Hector. May sasabihin ako. Napakunot ang no ni Hector. Oh, ano yun? Tahimik si Marlene. Tumingin sa pader, parang iniwasan ang sariling anino. Nag-e-expect ako mahina niyang sambit. Nabitawan ni Hector ang kutsara. Umalingaw-ngaw ang tunog sa ibabaw ng plato. Parang biglang huminto ang oras. Ang tunog ng radyo sa kapitbahay, pati ang tunog ng orasan sa dingding, lahat ay tumigil. Bulalas niya. Buntis ako, ulit ni Marlene. Tahimik ang lahat. Hindi agad nakaimik si Hector. Tila may malamig na tubig na bumuhos sa kanyang katawan. Ang puso niya biglang bumilis ang tibok. Pero hindi sa kasiyahan, kundi sa kaba. Sigurado ka ba? Tanong niya, hindi makatingin ng diretso. Tumango si Marlene. Sinubukan ko muna kumpirmahin. Positive ang resulta. Parang may umaling-awngaw na sirena sa utak ni Hector. Ilang buwan na ba silang halos walang lambingan? Kung meron man, saglit lang at halos walang saysay. Kung sakaling meron, matagal na ilang buwan na ang lumipas. Napahinto si Hector. Sigurado kang sakin yan. Doon napalingon si Marlene. Masama ang tingin, parang binastos siya sa tanong. Ano bang ibig mong sabihin? Agad umatras si Hector. Hindi sa ganun. Pero matagal na tayong hindi Alam mo na. E di siguro swerte tayo. Sabay tumayo si Marlene at niligpit ang pinggan. Hindi na nakaimik si Hector. Naiwan siyang nakaupo. Hindi na maalala kung gutom pa ba siya o busog na sa kaba. Kinagabihan, habang nagkukumpuni ng sidecar ng tricycle, lumapit si Aling Bebang, ang matandang kapitbahay na kilalang malapit sa kanila. Nabalitaan ko, magiging tatay ka ulit. Sabay kindat nito. Ngiti lang ang naisagot ni Hector. Pero sa loob-loob niya, hindi siya makapaniwala. Bakit nga ba tila hindi siya masaya? Dapat ba siyang matuwa o matakot? Sa mga sumunod na araw, mas naging tahimik si Hector. Mas madalas siyang magtagal sa labas ng bahay. Kunyari, inaayos ang tricycle kahit wala namang sira. Sa gabi, pinipilit niyang hindi makatulog agad, baka sakaling may mapansin. Pero wala. Si Marlene ay tila mas abala sa kanyang tungkulin sa barangay. Laging lutang, laging nakayuko.
Laging wala sa sarili. Hanggang sa isang gabi, narinig niya mula sa kabilang bahay si Aling Bebang na nakikipag-usap sa isa pang kapitbahay. Ang sabi ni Junior, may lalaking lumabas daw sa bintana ni na Marlene nung isang madaling araw. Ang sabi pa niya, hindi si Hector ang lalaking yon. Parang kidlat na tumama sa likod ni Hector ang narinig. Bigla siyang napalingon, pero hindi siya nagpahalata. Uminom na lang siya ng tubig at dumiretso sa loob. Habang nakahiga si Mang Hector at nakatitig sa kawalan, hindi na niya mapigilan ang pag-ikot ng mga tanong sa isipan. Kung hindi ako, sino? At doon nagsimula ang mga hinala. Hindi lang ito simpleng pagdududa. Isa na itong kwento ng paghahanap sa katotohanan sa gitna ng katahimikan ng isang tahanan. At si Mang Hector, unti-unti na siyang binabalot ng tanong na wala pang sagot, pero may kutob na. Sa kabila ng normal na kilos ni Marlene, may bagay na hindi na mabura sa isip ni Mang Hector. Simula nang marinig niya ang usapan ni na Aling Bebang at ng isa pang kapitbahay, tila hindi na siya mapalagay. Tahimik pa rin si Marlene, pero ang kilos nito ay tila nag-iiba. Mas tahimik, mas lumalayo. Hindi na makatulog ng maayos si Mang Hector. Bawat kaluskos sa gabi, bawat paghingi ng tulong ni Marlene sa barangay, lahat ay nagiging tanong sa kanyang isipan. Isang araw, habang naglilinis si Mang Hector ng mga basura, may napansin siyang bagay na hindi niya inaasahan. Isang maliit na pakete na tila hindi nila ginagamit at lalong hindi sa kanya. Wala namang ibang lalaki sa bahay? Walang bisita. Pinulot niya ito at ilang sandali siyang natigilan. Pinagmasdan niya ito habang hawak-hawak sa isang plastik. Tila tumigil ang mundo. Hindi niya alam kung itatapon ba ito o tititigan pa. Mukhang may hindi ako alam, mahina niyang sabi, halos hindi naririnig kahit siya mismo. Bakit may ganito sa bahay namin? Sa tahanang ako ang nagsakripisyo, ako ang bumuhay. Pero bakit parang may ibang pumapasok nang hindi ko alam? Para hindi na ako kilala sa sarili kong tahanan. Agad niyang itinapon ito, ngunit hindi na nito mabubura ang tanong sa kanyang utak. Sino ang gumagamit ng ganitong bagay sa bahay namin kung hindi naman ako? Simula noon, naging mas mapanuri si Mang Hector. Tuwing aalis si Marlene para sa night shift, tinitingnan niya ang paligid. Tila nagiging bantay ng sariling bahay. Kahit matindi ang pagod mula sa pamamasada, pinipilit niyang manatiling gising. Hindi para sa proteksyon ng bahay, kundi para sa proteksyon ng kanyang puso. Minsan, may narinig siyang mahinang kaluskos sa labas ng bintana isang madaling araw. Pagsilip niya, wala naman. Pero ang kaba sa dibdib niya, parang may palaging tinatagong sagot ang paligid. Kinabukasan, habang bumibili siya ng pandesal, hindi na nagpaligoy-ligoy si Aling Bebang. Hector, huwag kang magagalit. Pero may napansin na naman daw si Junior. Napalingon si Hector. Ano yon, Nat? May lalaki raw na dumaan uli sa gilid ng bahay niyo. Hindi niya matandaan kung sino, pero hindi taga rito. Napabuntong hininga si Hector. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya agad. Pero sa dami ng kakaibang bagay na napapansin niya sa bahay, parang unti-unti nang nagiging malinaw ang iniisip niya. Pauwi si Marlene kinagabihan at tulad ng dati, dala nito ang pagod at katahimikan. Umupo si Mang Hector sa silya habang pinagmamasdan ng asawa. May gusto akong itanong, mahinahong bungad niya. Hindi agad lumingon si Marlene. Tungkol saan? Alam mo na siguro kung ano, sabay tingin niya sa mata nito. Tahimik ang lahat. Ilang segundo. Ilang buntong hininga. Kung may problema ka, sabihin mo na. Kung may hindi ako alam, huwag mo nang paikot-ikutin pa. Wala naman, matigas pero malamig na sagot ni Marlene. Sigurado ka? Wala kang itinatago. Pagod na ako. Sana wag mo na akong dagdagan pa ng tanong. At doon muling tumahimik ang gabi. Pero ang katahimikan na yon, hindi na katulad ng dati. Hindi na ito kapayapaan. Isa na itong senyales ng gulo na hindi na maikukubli. Kinabukasan, dumaan si Hector sa barangay hall para kumustahin si Marlene. Pero wala ito sa listahan ng naka-duty. Nagdahilan lang daw na masama ang pakiramdam at hindi nakapasok. Pero kagabi sinabi niyang papasok siya. Doon na nabuo ang desisyon ni Mang Hector. Kailangan niya ng tulong. Hindi sapat ang sarili niyang hinala. Hindi sapat ang tanong. Kailangan niya ng aksyon. At walang ibang naisip na mas makakatulong kundi si Aling Bebang.
Mang Hector, ani Aling Bebang habang pinapahira ng pawis niya. Kung gusto mo talaga malaman ang totoo, ipasok mo na yan kay Tulfo. Napaisip si Hector. Hindi siya pala reklamo. Hindi rin siya mahilig sa eskandalo. Pero pag-ibig na ang nilalason, pamilya na ang nilalagay sa alanganin, kailangan niyang tumindig. Wala akong hilig sa eskandalo. Pero kung ang pananahimik ko ang dahilan kung bakit niloloko ako, baka oras na para magsalita ako. Sa harap ng kamera kung kinakailangan, dahil ang katahimikan ko ay naging pabor sa taong hindi nagsasabi ng totoo. Aling Bebang, samahan mo nga ako. Hindi ko alam paano yun ginagawa, pero gusto kong subukan. At doon nagsimula ang hakbang patungo sa isang desisyong babago sa takbo ng buhay nila. Kinagabihan, hindi mapakali si Hector. Pinagmamasdan niya si Marlene habang ito ay abala sa kanyang cellphone. Hindi na sila nag-uusap tulad noon. Wala na ang simpleng kwentuhan, ang mga halakhak, ang mga tanong sa isa't isa kung kumain na ba o kung kamusta ang biyahe. Naalala ni Hector kung paanong dati sabay silang namimili sa palengke. Ang bawat tawanan ay may lambing, pero ngayon, bawat sulyap ay parang tanong kung hanggang kailan pa sila magtatagal. Lahat ay napalitan ng malamig na katahimikan. Baka sa harap ng kamera lang siya magsasabi ng totoo, sabi ni Hector sa sarili. Habang pinapatay na niya ang ilaw sa sala, isang tanong na naman ang bumalot sa gabi. Kung hindi ako, sino? At sa oras na yon, alam na ni Mang Hector, hindi na sapat ang pananahimik, hindi na sapat ang pagdududa. Kailangan niya na ang katotohanan, at kung hindi niya ito maririnig sa loob ng bahay nila, hihingi siya ng tulong para marinig ito sa harap ng buong bayan. Dahil minsan, ang pinakamalalim na sugat ay hindi galing sa sigaw, kundi sa matagal na panahong walang nagsasalita. Matapos ang ilang araw ng katahimikan at bantay-sariling hakbang, dumating ang sandali na hindi na napigilan ni Mang Hector ang kanyang nararamdaman. Ang mga gabing walang sagot, ang mga matang hindi makatingin ng diretsyo, at ang damdaming parang unti-unting nilulunod ng duda. Lahat ay parang apoy na pinipigilan lang sumiklab. Isang gabi, habang si Marlene ay bagong dating mula sa kanyang shift, bigla na lang siyang hinarang ni Hector sa pintuan. Ngayon, sasagutin mo kung nanginginig ang tinig ni Hector. Ayoko na nang paikot-ikot. Gusto kong marinig mula sa'yo. Ano ba talaga ang nangyayari? Nagulat si Marlene. Hindi siya sanay na ganito kabigat ang boses ni Hector. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi na nakapagtimpi si Hector. Lahat napansin ko. Yung pakete sa basurahan, yung mga gabi na hindi ka makatingin sa akin, yung pagliban mo sa trabaho kahit sabi mo papasok ka, yung lalaki raw na nakita sa gilid ng bahay natin. Hindi mo na ako maloloko? Teka lang, wala ka na bang tiwala sa akin? Ganti ni Marlene, ngayon ay taas noo at tila hindi natitinag. Anong paliwanag mo? Sigaw ni Hector. Sabihin mo sa akin sino siya. Ngunit imbes na umamin, umigting lang ang tensyon. Wala kang karapatang pagbintangan ako. Sigaw din ni Marlene. Kung may problema ka, ayusin natin. Pero huwag mo akong paratangan sa mga bagay na wala ka namang ebidensya. Kinabukasan, parang nagliyab ang buong barangay. Sa tindahan, sa palengke, pati sa harapan ng simbahan, iisa ang usapan. Nag-away daw sina Mang Hector at Marlene kagabi. May sigawan, may basagan ng pinggan, may paratang na hindi raw siya ang ama ng dinadala ni Marlene. Kahit si Kapitana, na kilalang tahimik at may respeto sa pribadong buhay ng mga residente, hindi napigilang mapailing ng marinig ang balita. Sayang naman niyang mag-asawa. Akala ko pa naman matibay yang si Mang Hector at Marlene. Pero mukhang may ibang istorya sa likod ng lahat. Sa sumunod na gabi, tahimik si Marlene habang nakaupo sa mesa. Pinagmamasdan niya si Hector na hindi na rin makakain ng maayos. Mabigat ang hangin sa pagitan nila. Alam mo, sabay sabi ni Marlene, ang sakit mo magsalita. Lahat ng paratang mo, parang kinalimutan mong asawa mo ko. Kung asawa kita, sana maramdaman ko pa rin, sagot ni Hector. Pero para na lang akong kasama mo sa bahay, hindi ka pareha. Muling natahimik si Marlene. Ilang segundo ang lumipas bago siya muling nagsalita. Walang ibang lalaki, walang ibang kasama. Lahat ng sinasabi ng mga tao, chismis lang. Kung may nakita ka man, baka hindi mo lang naiintindihan. Sa kanto, si Aling Bebang ay nagkukuwento na sa mas malawak na audience.
Ay nako, hindi lang daw yun. Sabi pa ni Junior, may nakita siyang motor na madalas tumigil sa may poste malapit kina Hector. Eh di ba si Marlin lang ang gising kapag madaling araw? Grabe naman. Sabat ni Mang Lito, kung totoo yan, kawawa si Hector. Tapat na asawa, iniwan ng panahon, at ng asawa. Kinabukasan, habang namamasada, hindi na makangiti si Hector sa mga pasahero. Ang dati niyang mga biro, napalitan na ng katahimikan. Isang pasahero ang nagtanong, "Boss, okay ka lang ba?" Ngumiti si Hector, ayos lang. Baka naninibago lang ang katawan, pero sa totoo lang, hindi pagod ang dahilan. Kundi ang bigat na tila dumadagundong sa dibdib niya. Isang tanong na paulit-ulit pa rin sa isip niya, kung hindi ako, sino? Pagsapit ng gabi, muli silang nagkaharap sa kusina. Ngunit ngayong gabi, hindi na mapipigilan ang bagyo sa dibdib ni Hector. Alam mo ba kung anong pakiramdam ng isang lalaking pinagdududahan ang pagkalalaki? Na kahit magsalita ako, hindi mo man lang ako pinapakinggan? Na kahit umiiyak na ang puso ko, ayaw mong tumingin? Napatayo si Marlene. Hector, tama na! Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi ko alam. Ngumisi si Hector ng mapait. Oh, baka ikaw ang hindi na marunong makaramdam. Akala mo ba hindi ko nararamdaman pag nagsisinungaling ka? Tumulo ang luha ni Marlene. Wala akong kasalanan. Naniniwala ako na mahal pa rin kita kahit anong sabihin nila. Pero kung pinili mong maniwala sa chismis kaysa sa akin, wala na akong magagawa. Natahimik ang bahay. 1 minuto nang walang imikan. Hanggang sa dahan-dahang humakbang si Hector palapit sa kwarto. Dala ang bigat ng pangungulila, hilab ng damdamin, at pagkadurog ng tiwala. Ngunit bago siya tuluyang pumasok, tumigil siya. Tumingin kay Marlene. Kung sakaling hindi mo pa kaya sabihin ngayon, darating din ang araw. Pero sana wag mo na hintaying mapuno ang taong tunay na nagmahal sa'yo. At sa gabing iyon, parehong hindi nakatulog ang mag-asawa. Hindi dahil sa ingay ng labas, kundi sa sigaw ng loob. Magandang araw po sa lahat ng nanonood. Ngayon po, isang kwento ng paniniwala, pagtataksil, at paghahanap ng katotohanan ang ating tatalakayin. Isang mister na nagdududa kung siya nga ba ang ama ng dinadala ng kanyang misis. Mang Hector, kayo po ay narito ngayon. Ano po ang nais ninyong iparating? Nanatiling tahimik si Mang Hector sa unang segundo. Hawak-hawak niya ang cup sa kanyang kamay, pinipisil-pisil habang nilalabanan ang kaba. Sir Rafi, gusto ko lang po ng linaw. Ilang buwan na akong hindi makatulog. Ilang beses ko nang tinanong si Marlene, pero wala pong malinaw na sagot. Kaya naisip kong lumapit sa inyo para marinig ko na ang totoo. Sa harap ng publiko kung kinakailangan, sa kabilang panig ng studio, nakaupo si Marlene. Maputla, tahimik, at parang naiiyak pero pinipigilan. Ma'am Marlene, ani Sir Rafi, narinig niyo na po ang reklamo ng inyong asawa. Gusto lang daw po niyang malaman ang katotohanan. Sa dami ng tanong, gusto niyang malaman kung siya nga ba ang ama ng dinadala niyo. Ano pong masasabi niyo rito? Saglit na katahimikan. Hindi ko na alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat. Mahina, ngunit maririnig na tinig ni Marlene. Pero hindi ko ginusto ito. Nagsimula lang ang lahat sa pagod, sa distansya naming dalawa. Pero hindi ko inakala na hahantong kami rito. Uminit ang mukha ni Hector. Hindi mo ginusto? E paano yung mga gabing hindi ka umuuwi ng maayos? Yung mga dahilan mong paulit-ulit. Ngayon sasabihin mong aksidente lang lahat. Hindi mo naiintindihan, Hector. Nanginginig ang tinig ni Marlene. Pakiramdam ko, mag-isa lang ako sa relasyon natin. Lagi kang wala, laging malamig ang turing mo sa akin. Hinahanap ko lang ang init na matagal nang nawala sa pagitan natin. Anong ibig mong sabihin? Ganyan na lang ba kadaling talikuran ang pinagsamahan natin? Ganyan na lang ba kadaling palitan ang isang tulad ko? Itinaas ni Sir Rafi ang kanyang kamay upang patahimikin ang dalawa. Sandali lang po. Para matapos ang pag-aalitan at malaman natin ang katotohanan, humingi kami ng pahintulot para magsagawa ng DNA test. Mang Hector, Marlene, narito na po ang resulta. Tila huminto ang oras. Pati ang mga nanonood sa livestream ay napanganga, naghihintay sa revelasyon. Sa isinagawang pagsusuri, lumabas sa resulta na si Mang Hector ay hindi ang ama ng dinadala ni Marlene. Halos mabitawan ni Hector ang papel. Napatayo siya, hindi makapaniwala. Si Marlene naman ay napayuko,
tuluyang bumagsak ang mga luha. Ngayon, Miss Marlene, sa harap ng asawa nyo, sa harap ng bayan, sino po ba ang ama ng dinadala nyo? Tanong ni Sir Rafi, diretsong tumitig sa kanya. Hindi makapagsalita si Marlene. Nanginginig ang kamay. Paulit-ulit siyang humihikbi. I'm sorry, anya sa gitna ng luha. Hindi ko kayang sabihin. Pero totoo nga, hindi si Hector. Si Hector, ngayon ay tila walang lakas, ay naupo na lang muli. Hawak ang ulo, hindi makatingin sa asawa. Kilala ko ba siya? Mahina niyang tanong. Hindi sumagot si Marlene. Umiling lang. Sa bahay ko? Sa bahay nating dalawa ginawa yan? Sigaw ni Hector. Diyos ko naman, Marlene. Hindi ko alam kung paano ako napunta roon. Umiiyak na sagot ni Marlene. Pero nangyari na. At huli ko na ring na-realize ang pagkakamali ko. Habang umaagos ang mga luha ni Marlene at nanginginig si Hector, nagsimula nang mag-react ang social media. Sa comment section, oh my gosh, kawawa si Mang Hector. Hindi na lang pala chismis ang lahat. Totohanan na ito. Ang sakit naman yan. Live pa talaga nalaman. Kahit sa barangay nila, nagtipon-tipon ang mga kapitbahay sa tindahan para manood. Hindi ko akalain na aabot sila sa Tulfo, ani Aling Bebang. Pero buti na rin at nabunyag ang totoo. Pagtapos ng emosyonal na harapan, binalikan ni Sir Rafi si Hector. Mang Hector, ano po ang plano niyo ngayon? Tahimik si Hector ng ilang segundo bago tumingin kay Marlene. Simulat sa pool, ang tanging gusto ko lang naman ay respeto. Mahal kita. Pero binasag mo ang tiwala ko. Hindi ko alam kung kaya ko pa, pero para sa sarili ko at sa kapayapaan ko, siguro panahon na para maghiwalay na tayo. Lalong umiyak si Marlene. Patawarin mo ako, kahit anong kapalit, babawiin ko kung pwede lang. Pero huli na ang lahat. Pagkatapos ng programa, habang papalabas ng studio, naglakad si Hector ng dahan-dahan. Bit-bit ang kanyang hinanakit at kaunting dignidad. Lumapit si Aling Bebang sa labas. Bit-bit ang kanyang bag. Hector, proud ako sa'yo. Hindi lahat ng lalaki may katapangan na humarap sa ganito. Ngumiti si Hector, kahit bakas ang lungkot sa mata. Ang mahalaga, alam ko na ang totoo. At habang palayo siya sa studio, isang quote ang tila umalingaw-ngaw sa isip niya. Mas mabuti pang masaktan sa katotohanan kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Makalipas ang ilang araw matapos ang eksena sa telebisyon, muling naging tahimik ang bahay ni Mang Hector at Marlene. Ngunit hindi na ito ang dating tahimik na tahanan. Isa na itong bahay na puno ng alaala, multo ng masayang nakaraan, at katahimikang may kasamang kirot. Si Mang Hector, bagamat sugatan ng puso, ay nanatiling matatag. Sa mga panahong iyon, hindi puot ang kanyang piniling damdamin, kundi kapayapaan. Isinara niya ang pinto sa sakit, hindi upang limutin, kundi upang hindi na ito tuluyang lamunin ang kanyang pagkatao. Isang hapon, habang nasa balkonahe si Hector, dumating si Marlene. Nakasuot ito ng simpleng damit, dalang isang maliit na bag. Wala na ang kolorete sa mukha at ang dating kumpiyansa ay napalitan ng lungkot at pagkapahiya. Tahimik siyang umupo sa tapat ni Hector. Ilang saglit silang walang kibuan. Ang tunog lang ng hangin at mga kuliglig ang saksi sa huling tagpo nilang dalawa bilang mag-asawa. Aalis na ako, Hector, mahina ngunit malinaw ang tinig ni Marlene. Sa kabilang bayan muna ako titira. Hindi ko kayang harapin ang mga tao rito. At higit sa lahat, ikaw. Tumingin si Hector sa kanya. Hindi puot, hindi rin malamig. Tanging pang-unawa ang makikita sa kanyang mga mata. Hindi ko man inasahan ang lahat ng nangyari, Marlene, pero naiintindihan ko na. Tao lang tayo. Nagkakamali din. At may mga pagkakamaling hindi na kayang itama. Tumulo ang luha ni Marlene. Ayokong isipin mong hindi kita minahal, kasi minahal kita. Pero ako mismo ang sumira sa sarili kong tahanan. Tumango si Hector. Wala akong kinikimkim na puot. Wala rin akong hinanakit na gustong isumbat. Ang gusto ko lang, maging tahimik ang natitirang panahon ng buhay ko. Tumayo si Marlene at lumapit sa kanya. Salamat sa kabaitan mo kahit sa huli. Hindi ka lang naging asawa. Naging tao kang marunong umunawa kahit nasasaktan. Bumuntong hininga si Hector. Kung may isang bagay akong natutunan sa lahat ng ito, yun ay ang katotohanang hindi lahat ng sugat ay kailangang gamutin ng hinanakit. Minsan, kailangan mo lang tanggapin na hindi lahat ng tao ay kayang panindigan
ang pangakong binitiwan. Paglabas ni Marlene ng bahay, naroon si Aling Bebang, tahimik lang na nakaupo sa gilid ng kalsada. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya tumitig. Pero sa puso ni Marlene, ramdam niyang nakita ng buong barangay ang kanyang pagbagsak. Mabagal ang kanyang lakad. Bawat hakbang may bigat. Hindi dahil sa mga dalahin, kundi sa bigat ng kahihiyan at pagsisisi. Nang sumakay siya sa jeep, isang matandang babae ang lumingon sa kanya. Tumango lang si Marlene at yumuko. Wala nang paliwanag. Wala nang depensa. Tanging katahimikan na lang ang kanyang bitbit. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumalik si Hector sa kanyang nakasanayang pamumuhay. Pamamasada sa umaga, pagkumpuni ng tricycle sa hapon, at pag-upo sa balkonahe tuwing gabi. Pero sa kabila ng pagiging mag-isa, mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa tuwing siya ay pinupuri ng mga kapitbahay, ang tanging sagot niya ay simpleng ngiti. Mabuti ka pa, Hector. Hindi ka nagpadala sa init ng ulo, ani Kapitana minsan. Hindi ko na kayang ibalik ang kahapon. Pero kaya kong piliin ang hinaharap na may kapayapaan, sagot niya. Isang araw nakatanggap si Hector ng sulat. Walang return address. Pagbukas niya, agad niyang nakilala ang sulat kamay ni Marlene. Hector, maraming salamat sa lahat. Alam kong hindi na mababalik ang dati, pero sana mapatawad mo ako kahit sa katahimikan. Hindi ko nahihingi ng pangalawang pagkakataon. Ang hiling ko lang, maging masaya ka. Hindi ako karapat-dapat pero kahit ganon, nagpapasalamat ako sa'yo. Habang binabasa niya ang liham, walang luha ang tumulo. Pero ang puso niya ay parang bahagyang gumaan. Parang sa simpleng liham na yon, sa pagsulat ni Marlene, may naibalik kahit papaano. Hindi ang pagmamahalan, kundi ang paggalang. At si Mang Hector, sa gabing iyon, muling sumakay sa tricycle niya. Hindi para tumakas sa alaala, kundi para ituloy ang buhay. Sa kanyang isipan, muling nangibabaw ang aral na natutunan niya sa lahat ng nangyari. Hindi lahat ng sugat kailangang gantihan. May mga sakit na kailangang bitawan, hindi dahil mahina ka, kundi dahil matatag kang pumili ng kapayapaan. Ngumiti si Mang Hector. Sa wakas, tahimik na ang gabi at pati ang puso niya. The end. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.